po natin sa John 11, verse 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Those who believe in me will live even though they die. So sa lahat ng nanampalataya sa Panginoong Jesus ay mabubuhay kahit namatay na. And those who live and believe in me will never die. At ang lahat ng nanampalataya at naniniwala sa Kanya kailanman ay hindi na mamamatay. Amen. Do you believe this? Ang sabi po. Amen. Dahil ang tunay na tahanan natin ay sa tahanan, sa piling ng Panginoon. Kumbaga ito ay temporary lamang. Pauuwiin na rin tayo, pero hindi man ngayon at lahat ng nananalig sa Kanya ay Kanyang kunin. Dahil doon ang ating tahanan. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Patuloy po nating parangalan ng Panginoon at pasalamatan sa hapon na ito. Dahil sa umaga pa lang po ay ang habang at kagandahang loob ng Diyos ang patuloy na nating nararanasan. Dahil tayo ay ginising niya at binigyan ng pagkakataon muli na sa Kanya ay magpasalamat at siya ay parangalan. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Sa pagtilat pa lang po ng aming mata, Ikaw na po, Panginoon, agad ang nasa aming isipan, nasa aming puso. Kung paano po kami susunod sa iyo, kung paano po kami magiging pagpapala, Panginoon, at kung paano po namin Ikaw mapaparangalan. Kaya sa hapon na ito, Lord, ang banal na Espiritu mo, ang kapangyarihan mo, ang siyang sa aming Panginoon ay manguna ang banal na Espiritu mo, Panginoon, at ang iyong kapangyarihan, ang siyang pumilos, ibuhos mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nagkakaisa po kami dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, na kailanman ay hindi masusukat, na kailanman po ay hindi matatapos. Salamat, Lord, sa kahabagan mo, kaya patuloy kami nakakapagpatuloy, Panginoon. At sa kagandahang loob mo, Diyos, kaya may buhay kaming payapa at matiwasay. Ito po ang aming dalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Dako na po tayo sa pananambahan sa Panginoon, sa pangunguna po ng ating worship team. Yan, so tinatawagan na po ang ating worship team dito sa unahan para po sa pangunguna sa pagkawin sa Panginoon. Yan, sa oras po na ito, bago pa tayo magbigay ng mataas na papuri para sa Panginoon, hayaan natin na katagpuin tayo ng presensya ng ating Panginoon ngayong hapon na ito. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Kahit ka ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan.
dalangin, kami katapoy iparanas, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, at ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa iyong banal na Espiritu sa pagsama sa amin sa oras na ito. Sige, patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Ayan, so, antayin lang po natin. Yan, para po sa ating patuloy na pag-aawitan, hayaan po natin na bigyan ng glory ang ating Panginoon. Maaari po tayong pumaktas, sumigaw at tumalog para sa glory ng Panginoon. The Lord God Almighty, yes Lord, great is the Lord on high. Train of His robe fills the temple, and we cry out, I am
peace and healing. Glory to the Son, glorious Son, to the Son, glorious Son, to the Son, glorious Son. Come on, church, lift up your hands, open the doors, let the King of Glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the doors, let the King of Glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the doors, let the King of Glory come in, and forever be our God, and forever be our God. Palakpakan po natin na malakas sa Panginoon dahil hindi ito matatapos ng matutulog sa Kanya. Nasa oras na ito, let's be there para sa patuloy na pag-awit sa Kanya. Yes, Lord. We came before you, Panginoon. Hindi kami, Lord, mapapagod na bigyan ka ng papulihan at ang pinakamataas, Lord, na pagsamba. Touch your heart, Panginoon. Standing in awe of your grace,
Jesus, my Lord, is your love. Narito po kami ngayon, Panginoon, nakapusap sa iyo. Alam ko namin napakahirap sa mundo, sa lahat na panahon pasasalamat. Pero we try our best, Panginoon, para sa iyong kalooban mo. Para sa iyong kalooban, Panginoon, Lord, na ang lahat ng iyong kalooban ay mangyari sa mga buhay. Gawin mo kami, Lord, na kapag sa Lord, Panginoon, na mayroong heart to worship, Panginoon. In this race that I run, no longer my ways, but let your will be done. Make me a servant, my heart serves you. Bring me to the cross, I follow you. I follow you. Palakpakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Thank you, Lord, for this afternoon, Panginoon. Dahil nakarating kami, Lord, ng ligtas dito, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord, ng papupuri na nasasambahin, Panginoon. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri, ang pagsamba at ang pasasalamat sa tangang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ang nagsabi ng Amen. Maaari na po tayo, Lord. Amen. Tunay nga po napakasarap magpuri sa Panginoon. Mga kapatid, hindi hadlang kung kulang man tayo sa instrumento dahil ang pagsamba ay buhay na nating mga Kristiyano. Amen? Amen. Sa puso na natin po yan. Kaya naman po, sa pangalawang bahagi ng ating gawain, ang pinakamahalaga, ang ating pagkain, ang salita ng Diyos na dadali ng ating makisig at masipag na pastor, Pastor Edgar San Miguel. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay mo. Maraming salamat sa pagpapakilala. No, napakagandang pakinggan na kahit matanda na, may edad na, pag sinabing makisig, kinikisigan ko na. Thank you. Napakabuti ni Lord. No, bago po ang ating mensahe, ay gusto ko pong magpuri, magpasalamat sa Diyos. Dahil 5 araw po kami sa Davao. Nandun po yung pag-iingat, lalong-lalo na pag nakasakay na sa eroplano. Di ba nakakatakot na babalitaan natin? Bumagsak ang eroplano, patay lahat. Kaya nagpupuri ako talagang God is protector. Pinoprotektahan niya talaga tayo. No? So, at hindi lang yan, yung asawa ko nga, ang sabi niya, yun ang pinaka masaya niya. Dahil lagi kami pumupunta ng Davao, yun ang pinaka masaya dahil araw-araw nasa buffet kami. Eat all you can. No? So, ang sasarap pa naman ng pagkain. At hindi lang yan libre po. Mayroong taga-roon ng mga kapatid niya, pamangkin niya, na pinagpapala. Ayun. Kaya, nagsawa kami. Pag nagkain kami ng tanghalian, dinner, hindi ka na makakain dahil busog pa rin. No? Kaya, thank God. Okay. So, inuulit ko, 6 na araw tayong sariling-sarili ang ating buhay pwedeng magnegosyo. At thank God sa ika-7 araw, naririto tayo. Mababasa nga sa Hebreo chapter 10, verse 25, ugaliin natin ang pagtitipong banal. Kaya ito tayo ngayon nagtitipon. At ang napakaganda, maganda yung sinabi kanina ni Ate Ann, Maruska, na kapag ikaw ay nanampalataya na kay Jesus, wala ka ng kamatayan. Totoo po yan. Kasi lahat ng Gentiles, ibig sabihin makasalanan, at ibig sabihin hindi ka Hudyo o Israelita.
Yan po ang ibig sabihin. Kaya, pag Gentiles, makasalanan. Dati po tayo ay Gentiles. Dati, ang kaluluwa natin ay patay. Ninana natin kay Adan ang kasalanan. Diba? Dahil kay Adan, naghari ang kasalanan. Dahil kay Adan, ang lahat ay nagkasala. Dahil sa kasalanan, naghari ang kamatayan. Yun po. So, nung hindi pa tayo tumatanggap sa Panginoon, buhay ang ating katawan. No? Patay ang ating kaluluwa. Kailan ito nabuhay? Mababasa po yan sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 4. Nung hindi pa tayo nananampalataya, sabi ni Pablo, patay ang ating kaluluwa. Nabuhay lamang ito nang ikaw ay manampalataya. Saan mababasa yan? Mababasa sa John chapter 3, verse 3 and 5. You cannot enter the kingdom of God unless you be born again. Doon nabuhay ang ating espiritu. Kaya nga, nung mabuhay, tama yung sinabi ni kapatid na Ann Maruska na hindi na ito muling mamamatay. Buhay na forever. Ang mamamatay na lang sa atin, ang katawan. Yung katawan natin. Pero yung nabuhay sa pananampalataya kay Jesus, hindi na ito muling mamamatay. Kaya nga pag namatay ang ating katawan, sabi sa Thessalonica chapter 4, verse 13 to 18, sa 17 nga, yung rapture yun. Ang sinasabi sa unang Thessalonica chapter 4, tayo ay hindi patay. Tayo ay natutulog lamang. Natutulog. Kaya sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, tutunog ang mga pakakak, trompeta sa langit, at dadagitin na tayo. Ang unang mabubuhay, yung mga natutulog. Tayong buhay pa, halimbawa, ngayong araw na ito darating si Jesus, tayong mga buhay sa isang kisap mata, no? Mapapalitan ng glorified body ang ating katawan. Mababasa po yan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 40 hanggang 50. Mababasa sa isang kisap mata, pagpikit ng mata mo, glorified na body na tayo. At yung binuhay na natutulog, actually, ginising yun, hindi binuhay, dahil tulog na lang eh. Ginising sila, kasama tayong aakyat, sasalubungin natin ang ating Panginoon. Kaya, tama yung sinabi ni kapatid na Ann, hindi na tayo mamamatay. Wala na tayong kamatayan. Ang tinutukoy, soul, ang kaluluwa. Dahil yung ating espiritu, mababasa rin sa mga ngaral, chapter 12, verse 7, Ecclesiastes din yata ang tawag dyan, mga ngaral. Ang sabi, ang ating katawan babalik sa lupa. At ang ating espiritu babalik sa Diyos na siyang nagpahiram. Babalik yung ating espiritu. At yung ating kaluluwa nasa lupa, natutulog. Natutulog lang. Okay, so binigyan ko lang ng clarification. So, pwede bang makita na natin yung ating topic? Wala. Nagkulolo ko. Okay, sasabihin ko na lang. Ang ating topic po, so lahat ng pinadala ko sa yung Bible verse, wala, no? Okay lang. Okay, ang ating pong topic ay the season, no? The new season, no? Kaninang umaga, the new season and the new creation.
Kaya lang napag-aralan ko, pag isinama ko pa ang new creation, napakahaba. Kaya dito tayo sa new season. The new season. Anong ibig sabihin ng new season? Bagong taon. Bago, new season. Sa 2026. Ngayon, alalahanin naman natin yung 2025. No? Pero ayon sa aking pag-aaral, sinabi sa Isaiah chapter 43 verse 18, ang sabi po, forget the former things, do not dwell on the past. Sa Tagalog, ilibing na daw po natin sa limot ang mga nakaraan. Kalimutan na natin yung nakaraan. Di ba? Sa mga negosyante, ang 2025, ang pinakapangit daw na taon. Hindi kumikita ang negosyo. Ayaw ko kung totoo. Pero marami nagpapatotoo. Marami nagsasabi. Ang sabi nga nila, malas naman si BBM. Dahil wala daw kinikita ang kanilang negosyo. Pero para sa atin, wala po yan sa Pangulo. Okay, so, forget the former things, do not dwell on the past. Nabanggit ko na kanina na itong mga nangyari sa atin, masalimuot na nangyari sa pamilya. Dahil ang kaaway po, tandaan po natin, ang kaaway winawasak ang pamilya. Marami pong mababalitaan tayo na naghiwalay. Bakit sila naghiwalay? Hindi magkasundo, siyempre, sa mga mag-asawa. Mababasa po natin sa Matthew chapter 7 verse 24, kung hindi ako nagkamali. Tama, 24, 25, 26, 27. May dalawang taong nagtayo ng bahay. Matthew 7 nga ba? Sabihin niyo kung oo. Matthew 7 verse 24, 25. Pero sigurado nasa Bible. Tama ba? 7:24. Okay, 24, 25, 26. Yung isang nagtayo ng bahay matalino. Ano ang ginagawa? Bakit siya matalino? Unang-una, nagtayo siya ng bahay sa bato. Siyempre matibay. Pangalawa, ang sabi sa talatang yan, application. Ipinamumuhay niya ang kanyang nababasa sa Bible. Application. Di ba? Sasabihin sa Bible, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. I-apply mo yan. Mapabasa rin sa Joshua 1:8. Ang sabi sa Joshua 1:8, no? Huwag niyong kaliligtaan, basahin ang aklat na yaon, ilagay mo sa iyong mga labi, dili-dilihin mo ito araw at gabi. At higit sa lahat, application. Ipamuhay. So pag naipapamuhay natin ang salita ng Diyos, ano ang pangako? Prosperity. Pasasaganahin ka. Prosperity. John 1:8. At hindi lang prosperity, nandiyan ba? Ayun, kanina. Kaya ang bawat nakikinig sa mga salita, kung ito at ay ginaganap, application po yan. Ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. So, hindi ako nagkamali, no? Tama. So, nandun tayo sa Joshua 1:8. Application, ipamuhay. No? Katulad nito, nasa 25. Ito, 1:8. Ang aklat na ito
ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong paggulay-gulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat. Application din, pareho nung kanina. Nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawahin tayo. Prosperity. Pagiginhawahin ang iyong lakad at, may kasunod pa, magtataho ka ng victory, tagumpay. Magtatagumpay po tayo. Kaya ugaliin po natin ang magbasa ng Bible at application. Ipamuhay po natin. I-bless tayo. Pagpapalain tayo. Yan po ay hindi ko kinakalimutan dahil 3 lamang po ang itinuturo ko. Hindi bali akong makulit. Napakahalaga. Una, sino nakakaalam sa inyo? Ano ang unang tinuturo ko? Buti, hindi nyo alam. Nasabihin ko na rin. Tatandaan nyo. Salvation. Yan ang unang-una kong itinuturo. Bakit? Dahil pag natutunan nyo, tinanggap nyo siya bilang Lord and Savior, anytime na mawala tayo sa mundong ito, may assurance ka. Sa langit ang tungo mo. Kaya iyan ang una kong itinuturo. Pangalawa, hahaba ang buhay. Sino ang gusto rito humaba ang buhay? Lahat tayo. Amen. Diba? Ako, 101. No. Kayo, ano ang gusto nyo? 73 na ako. Ilan pa yan? 28 years pa. 28 years. So, pinapaniwalaan po dapat natin yan. Paniwalaan yan. Kasi, nasa Bible din eh. Hebreo 11:1. Tayo may mananalig kung magtitiwala tayo, mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Diba? At naniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. So, inasahan ko po yung aming golden wedding anniversary. Nangyari po. No? Inuulit ko lang. Pinakikita ko lang na ang Bible ay totoo. Pangalawa, Matthew 9:29. According to your faith, let it be done to you. What is your belief, it will happen to you. Ang ibig sabihin niya. So, by faith, lahat talaga by faith. Para maligtas ka, manampalataya ka kay Jesus. Diba? Uulitin ko lang, number 1 kong itinuturo, kilalanin mo, makasalanan ka. Pagsisihan mo, mga kasalanan mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos. At higit sa lahat, tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Bilang Lord and Savior. That's it. Saved ka na. Saved ka na. Sa pananampalataya lamang po, naliligtas ang tao. Pangalawa, hahaba ang buhay. Basahin niyo sa awit o Psalm, chapter 91, verse 16. Awit, nandyan ba? Ano ba yan? Then detach their eyes, saying, according to your faith, let it be to you. Let it be done to you. Sa ibang Bible. Ito yung sinasabi ko, Matthew 9:29. So, tama, no? According to your faith, let it be done to you. Mangyayari ito. Lahat ng gusto nyo. Kaya huwag kayong magsasalita. Sana magkaroon ako ng boyfriend na gwapo. Sana magkaroon ako ng bahay. Sana magkaroon ako ng kotse. Mali po. Pag sinabi natin sana, walang kasiguruhan. Ang sasabihin po natin, nawa. Nakuha po ba natin? Nawa, magkaroon ako ng boyfriend na mabait. At hihingiin mo yan kay Lord. Hihingi yan kay Lord. Nawa, magkaroon ako ng house and land. Nawa, wag sana. Pag sinabing sana, walang kasiguruhan. By faith kasi tayo, nabubuhay tayo sa pananampalataya.
Asahan na daw natin. Ako nga, pag humingi, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako. Halimbawa, yung hiningi ko na magkaroon ako ng asawa, hiningi ko yan. Nakita ko sa Bible. Hindi pa ako Kristiyano. Ngayon ko lang nakita nung Kristiyano na ako. Hindi ako binigyan ng asawang pasaway. Bakit? Hiningi ko kay Lord. Ang sabi sa Kawikaan, hindi ko na lang matandaan kung saan. Kapag hinihingi natin ang asawa, marami ditong dalagat binataya na, no? Yan ang sikreto. Hingiin nyo, hindi kayo bibigyan ng pasaway, at ang ibibigay sa inyo, higit pa sa diamante, higit pa sa ginto, higit pa sa mga mamahaling hiyas. Ganun po ang ibinigay sa akin ni Lord. Kasi, humingi ako kay Lord. Hindi pa ako, take note, Katoliko pa ako niya. Hindi pa ako nananampalataya. Katoliko naman kasi may Diyos po. May Diyos din yan eh. Si Jesus pa rin. No? Kaya lang, mas lamang si Maria. Mas maraming lumalapit kay Mary. Bakit? Bakit mas marami kay Mary? Dahil susunod siya yung anak sa nanay. Diba? Pagkagalitan siya na ni Mary. Anak lang siya. No? Si Jesus po. Kaya nang hiningi ko ang aking may bahay, ibinigay niya higit pa sa ito. Tingnan niyo, walang-wala kami. Nasabi ko na to, talagang dahil sa pag-ibig namin kay Lord, nabago kami, binago. Okay, so, saan ba yun? Kanina, yung sabi ko, yung Mateo 7, chapter 24, matalino, yung matalino nagtayo sa bato, no? At yung mamang, sa 26 yata yun, at bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hamin at tinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak, sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Matatag. At kaya naging matatag yan, ang number 1, ipinamumuhay niya ang salita ng Diyos. Yung mamang, pansinin natin, 26. Yan na ba? 25 pa lang yan. 26. Ang bawat nakikinig sa mga salita kung ito at hindi ginanap, walang application, hindi ginagawa. Ang bawat nakikinig sa mga salita kung ito at hindi ginagawa, ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal. Wow, grabe. Hangal. Poor. Ano? Sa English? Fools. Sorry. Matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Kaya sabi sa 27, pagdating no, bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Ang itinuturo dito, hindi yung bahay. Yung laman ng bahay. Madaling matukso. Away sila. Wasak ang kanilang tahanan. Bakit? Hindi nila ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Una, tama, sabi, hangal, nagtayo sa buhangin, anong tibay? Samantalang, yung matalino, nagtayo sa bato. Alam niyo ba, kung pag-aaralan natin ang bato, yung pinagtayuan, sino yung bato niyo? Si Christ. Tama. Saan mababasa? Madaling sabihin. Saan mababasa? May premyo pag nahulaan. First Corinthians chapter 10 verse 2 to 4 yata. Hanapin niya. First Corinthians chapter 10 verse sa 1, 2, 3, 4. Makikita yan. Ang batong yun, walang iba. Si Jesus Christ. Tama ba?
Saan? Sa 2, sa 3, sa 4? Or sa 1? 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 4. Nandyan yan. Wala pa? Okay. Saan? Hindi ko narinig. Okay lang. So, may nakakita ba sa inyo? 1 Corinthians chapter 10. Ayan na. At lahat ay uminom ng isang inumin espiritual sapagkat sila'y umiinom sa batong espiritual na sumunod sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Sa 4 pala, hindi sa 1, sa 2, 3. Pero alam ko 1 to 4 na dyan. So, kapag nagtayo kayo ng bahay, hindi literal na bato. Hindi literal. Dapat tayo ay Kristiyano. Tayo dapat ay Kristiyano. Iyan ang napakahalaga. Na ibig sabihin, mayroon tayong Kristo sa buhay natin. At hindi ka hangal. Ang tawag sa iyo, matalino. Pero yun, nagtayo sa buhanginan, walang Kristo, hangal. Kaya, pagdating ng unos, diba? Pagdating ng bagyo sa buhay nila, sabo ang pamilya. Okay, so doon tayo sa babalik ko. New season. No? The new season. Umpisahan natin sa number 1 na tinutukoy ko. Diba? Karamihan ang problema ng tao. Yung biyanan o kaya yung manugang. No? Pag nag-asawa. Sino ang mapalad na tao na walang biyanan? Mapalad si Adan. Diba? Si Adan walang biyanan. No? Mapalad si Adan sa si Eva. Okay. So, ang karamihan ng problema, no? Yung nakaraan, kaya ano ang sabi? Forget the former things, do not dwell on the past. Huwag nang alalahanin yung mga masalimuot. Ito ang pinadadala ni Lord para sa atin. Ang karamihan, ang manugang at ang biyanan, hindi magkasundo. Bakit? Karamihan ganito. Dati, yung magulang ang binibigyan ng pera ng anak na lalaki. Nung magkaasawa, doon na sa asawa siyempre bibigay. Ang magulang, siluso. Silusa po yan. Kaya ang pinakamaganda, mababasa natin sa Genesis, na kapag tayo ay nag-asawa na, iwan na natin ang ating magulang. Di ba? Sa Genesis, pag nagpakasal tayo, iwan na natin. Dahil kung sama-sama tayo, nagkakagulo po dahil dyan. So, kung nagkagulo kayo, ang utos na ilibing mo na sa limot ang mga masalimuot na nangyari sa taong 2025 o kaya taong 2024. Kalimutan na natin. Pag hindi natin kinalimutan yan, stress tayo lagi, madadali din ang buhay natin at hindi natin maaabot yung gusto nating edad. Ako gusto ko 101, aywan ko yung iba. Okay, pangalawa, mag-asawa. Ang mag-asawa po, di ba ngayon, bihira na ang abutin ng golden wedding anniversary. Bihira na. Lalo na kung parang mayaman. Naku, maya-maya, parehong artista, mababalitaan natin, kakakasalang, wasak na, iwalay na. Unang-una, walang Kristo. Kaya dapat talaga ang pag-aasawa, diba, sinabi ko kanina, hingiin mo kay Lord, bibigyan ka ng hindi pasaway. Okay, sa mag-asawa. Pangatlo, sa magkapatid. Alam po ninyo, ang magkapatid, bihira po ang nagkakaisa. Bihira ang nagkakasundo. Thank God,
Lahat ng anak ni Ate Mel at ni Kuya Alex nandito. Mga kamag-anak, mga pinsan, mga manugang. No? May manugang ka na, di ba? So, nandito. So, tignan, pambihira po yan. At ang gawa ng kaaway, tandaan nyo, ang gawa ng kaaway, wasakin. Ito ang church, nawasak kami. Dati, 70 kami rito. Sa umaga pa lang yun. Wala pa kami panghapon noon. 70. So, eksakto. Kasi rito 70 punong-puno. Ang gawa ng kaaway, wasakin. We are one family dito. Bagamat maraming pamilya, pero dahil we are brother and sister in Christ, kapamilya namin, kapamilya ko kayo kay Kristo, ang gawa ng kaaway, winasak. Magkakapatid, no? Tayo rito, magkakapatid, dapat tayo ay nagmamahalan. We are brother and sister in Christ. Yan po ang problema. Ako nga noon, siguro 2 taon o 3 taon, hindi ko binabati yung panganay kong kapatid. Mabuti na lang, buhay pa yung nanay ko, year 2000. Buhay pa yung nanay ko, yun pala ang prayer niya, panalangin niya, magkabati na kami. So, nangyari, nagkabati kami. Bihira po sa mga kapatid talaga na nagkakasundo. Lalo-lalo na pag may mana. Diba? Pinamanahan yung isa sa tabing kalsada. Pinamanahan yung isa sa likod ng kalsada. Sa bilihan, sa pintahan, mura ang sa likod, sa harapan ang mahal. Nag-aaway-away ang magkakapatid sa lupa. Maraming nagpapataya dahil sa lupa. No? Kaya nakakalungkot, magkapatid, hindi magkaisa. Maging dito ngayon, sa bansang Pilipinas, prayer po natin, ipanalangin natin yan. Magkapatid hindi ko masabing nagbabangayan. Dahil yung babae lang, ang galit na galit dahil gusto patansikin si BBM. Sinabi niya, bangag yan. Matagal ng issue yan. Yung tatay niya, ganun din ang sinasabi. Hindi pa nananalo si BBM. Sabi ng tatay, bangag yan, huwag niyong ibuto yan. Wala tayong magagawa. Dahil ang Diyos ang nagluluklok sa mga namumuno ng bayan. Mababasa po yan sa Romans chapter 13, verse 1 to 5. Ang sabi doon, tayo ay dapat nagpapasakop sa pamunuan sapagkat walang pamunuan na hindi nanggaling sa Diyos. Diyos ang nagluluklok, kaya dapat natin igalang. Honor your father. Di ba? Mababasa sa Exodus chapter 20, verse 12, honor your father and honor your mother. Ephesians chapter 6, verse 2, ang sabi, igalang natin ang ating mga magulang dahil may pangako. Ano yung pangako? Ikaw ay giginhawa at ahaba ang buhay. Ephesians chapter 6, verse 2. Kaya, ganun po, honor. Kaya, masama man o mabuti ang ama natin, igalang. Walang sinasabi sa Bible na ang masamang ama, huwag mong igalang. Wala kayong makikita. Si BBM po, ang Diyos ang nagluklok, dapat natin igalang. Dahil siya ang ama ng bansa. Kaya ako'y nalulungkot dahil ako'y pastor eh. Yan ang lagi kong itinuturo. Honor your father. Honor your mother. Hindi lang respeto. Mas mataas sa paggalang. Mas mataas ang honor. Diba? Yun ang nakakalungkot. Dahil sa mga fake news. Totoo. Halos lahat ngayon may fake news. Sa kabila, pareho. Kasi, nagkakampanya na darating sa 2028, ito ang ibuto natin. Na ngayon ako nagugulat. Dahil matanda na ako, 73 years old. Walang katulad ni Digong. Si Digong, tapos na ang, ano tawag yun? Yung
mapapalista para kumandidato? Wala. Hindi siya magkakandidato. Pero may secret na ginawa. Yun pala, pwedeng magpalit. Yung kaibigan niya, hindi nagpatuloy, kaya si Digong ang nagpatuloy, panalo. Pero ngayon, 3 years pa, paano tawag niya? Nagpapahayag na siya ay tatakbo. Nagpapahayag na siya ang susunod na Pangulo. Grabe ngayon. Garapalan ngayon. Hindi ko maintindihan. Nawawala na po ang pag-ibig. Kaya anong nangyayari sa bansang Pilipinas? Gutom po tayo. Gutom tayo. Dahil unang-una, kakaunti na lang ang Kristiyano. Kakaunti ang totoong Kristiyano. So kung kukunti ang kaparusahan, gutom. Diba? Ano ang sabi sa Deuteronomio chapter 30, verse 15? Deuteronomio, ang Diyos Ama ay naglatag ng buhay at kasaganaan. Sa kaliwa, naglatag ng kamatayan at distraksyon, kahirapan. Ano ang mga pinipili ng tao? Ang pinipili ng tao ang kahirapan at kamatayan. Kaya maraming naghihirap sa bansang Pilipinas. Hindi pinipili ang buhay. Ang buhay, walang iba si Kristo. Kaya nga tayo, kung inyong titingnan, si Jesus ang daan, katotohanan, at ang buhay. Dapat nandito sila. Ang daming tao sa palibot na ito. Wala dito sa lugar na ito. Hindi nila pinapansin. Hindi nila kilala si Jesus. Na samantala, John 3:16, yan ang tip para magtagumpay ka. Ano ang sabi ng Ama? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamakbangkus. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Saan? Sa langit. Nandiyan na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ano ang pinipili ng mga tao? Yung magpasarap sa buhay. Bakit? Diba? Diba? Ang daming bilyonaryong magnanakaw. Nabisto ngayon. No? Kung tayo ay nagsisipag, kasi ang sinisisi ko dyan yung mga matataas. Dapat sila, halimbawa, si Pacquiao dahil board again na siya, si Eddie Villanueva, si Jesus is Lord. Tapos day by day, si Peter Tanchik nga eh. Inimbita na yan sa Malacanang eh. Kung ang mga taong ito, mga misyonero, at lahat na yan yung si Sandico, si Romatis, hindi pa napapatunayan, no? Marami. Si Alcantara, ang tinuturo nga, pati si Jinggoy, pati si Bong Revilla, hindi pa naman napapatunayan. Kaya lang, kung yan ay mga Kristiyano, may takot na yan sa Diyos. May takot na yan sa Diyos. Kung sasabihin nila, ay bakit yung anak ni Eddie Villanueva, hindi pa naman napapatunayan eh. Tumatanggi pa rin naman. So, ang ibig kong sabihin dito, kung tayo ay nagsisipag, nakakilala yan, kung hindi tayo mamumulubi, hindi tayo malulungkot. O, bakit tayo nalulubi nga? Yung kapatid, sasabihin ni Aileen, bangal ang kapatid niya. Sino pa ang papasok na investor dito? Dahil, alam nila, walang kasiguruhan. Siyempre ang negosyante, pag pumasok yan, sisiguraduhin niya na totoo ang kanilang puhunan. Eh kung matanggal, kaya tayo naghihirap. Isa lang yan na yung mga magnanakaw. Ang pinaka tayo ang papitik-pitik. Mateo 28:19. Therefore, go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ganun po dapat tayo. Magdala tayo lagi
Diba? Ano nga ang sabi sa Mateo? Paulit-ulit ko lamang itong sinasabi. Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun mo. So walang magugutom kung lahat naghahanap sa ating Panginoon ang kaharian niya. Walang magugutom dahil lahat ng needs, lahat ng pangangailangan natin, ibibigay. Ito na, sasabihin nyo, yabang naman ni Pastor. Ginawa na sa akin ni Lord. Walang-wala kami. Pero thank God, kami ngayon ay 35 years ng Kristiyano, 29 years na akong pastor. Lahat yan, totoo. Hindi kami pinabayaan. Kaya kung ang lahat naghahanap ng kaharian ng Diyos, walang magugutom. Wala. Kahit pa dumating ang COVID, maraming natakot, maraming nagutom. Dahil kami ay anak ng Diyos, hindi kami pinabayaan. Hindi ba ang sabi niya? Subukan niyong humayo, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man hanggang sa huli-hulihang sandali. Hindi kami iniwan ng COVID. Kumakain kami sa oras. Bakit? Anak kami. Ang anak niyo ba gugutumin niyo? O sino rito ang mga may anak? Ang taas ng kamay. Gugutumin niyo ba ang anak niyo? Diba? John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So tayo ngayon ay anak ng Diyos. Kaya kung totoo kang anak, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan ni pababayaan mo hanggang sa kahuli-huli ng sandali. So, gusto ko pa sana, pinapawisan pa lang ako, ganado pa. Kaya lang, naubos na ang oras. Kaya, ito po, babasahin ko yung huli. Ano ba yung huli? Problema ng mag-asawa, problema ng magkapatid, magkapitbahay, problema din yan, mga kamag-anak, problema. Tandaan po natin, forget the former things, do not dwell on the past. Kalimutan na natin ang nakaraan. Tayo ngayon ay bagong taon. Magsama-sama po tayo lagi. Ipupos namin sa inyo yung tuwing Miyerkules mananalangin po tayo. Dahil prayer is power. Totoo yan. Tuwing Miyerkules po yan. Dito, alas 7. Nagpupos kami. Kaya, na-print ko na lahat dito. Yung nandito. Si Jeremiah, na-print ko na. May ba yung isa? At least nandito. Kaya, padadala ko kayo sa prayer is power. Power. Ipanalangin. Unahin natin yung mga mahal nyo sa buhay. Kung may mahal kayo sa buhay na hindi pa Kristiyano, isama po natin sa prayer. Hindi tayo mabibigo. Pati itong church na ito, palalaguin ito at hindi lang yan, lilipat tayo. Hindi tayo para dito. Temporary lang to. Itong church na ito. Hindi akin to. Garahe ito ng anak ko. So, prayer is power. Kasama po yan, ipanalangin natin. Yun lamang po. Salamat po, Pastor, sa isang mapagpalang mensahe. Mga kapatid, inanda na po natin ang ating mga ikaputhandog. At bago po natin ipanalangin ito, hahandugan po tayo ng isang awit mula sa isang bata. Ito po ay challenge sa atin kasi itong batang ito ay matapang na umano para sa Panginoon. Amen. Kaya palakpakan po natin ang si Brent sa awit na tanging Diyos.
ginawa ay iyong matatanong. Kahit kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Kahit kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Kahit kay Jesus lang ang mayroong kalunasan. Lumapit ka, sa Kanya mo lang kailangan ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang kailangan ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niya lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Kahit kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Kahit kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Kahit kay Jesus lang ang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang kailangan ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang kailangan ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niya lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. God bless you, Brent. Sabi nga po sa kinanta ni Brent, tanging kay Jesus lang ang kapahingahan, pag-ibig at kalunasan. Sige po mga kapatid, ipanalangin po natin ang ating kapatid. Panginoon, maraming salamat po at patuloy po namin kinikilala ang iyong kagandahang loob, ang iyong kahabagan sa amin. Salamat Panginoon dahil patuloy na hindi ka po nagkukulang, hindi ka po nagpapabaya katulad ng pangako mo sa amin na hindi mo kami iwan, hindi pababayaan. Kaya Panginoon, salamat po sa pagpapalang spiritual, emotional, mental, physical. At kayo rin po Panginoon ang patuloy na magpala sa negosyo ng aming mga kapatid. Gayon din sa mga naghahanap ng trabaho, sa aming pinagkakakitaan at hanap buhay, ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan, Panginoon, sa bawat isa. Gayon din, Lord, ang iyong mapagpalang kamay ang siyang humipo sa mga kapatid namin may karamdaman. Sa iyo, Panginoon, ay walang imposible. Ang doktor at gamot ay instrumento lamang, pero ikaw ang aming pinakapunong pari na siyang magbibigay ng matibay na kalusugan at kapayapaan sa aming puso't isipan. Salamat Panginoon, patuloy ka po naming tinataas at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Para po sa announcement at pangwakas sa panalangin, tinatawag ko po ulit si Pastor Ed. Pagbabalita po, tuwing Miyerkules, mayroon po tayong Bible study kay Ate Lenny. Pero this coming Wednesday, wala po. Thursday, nakiusap sila. May gawain daw sila sa Wednesday. Okay, ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Dahil simula sa umpisa yung mga umaawit, magaganda na, maganda pa ang boses. Pagkatapos, itong bata, for the first time, may kumantang solo. Ang ganda. Alam niyo, di ba ang sabi? Tanging kay Jesus lamang matatagpuan. Kaya nga, di ba,
Deuteronomio 30:15, naglatag ng buhay, naglatag ng kamatayan. Kaya si Jesus ang buhay. Tanging kay Jesus lamang. Okay, inaanyayahan ko po tumayo ang kapulungan. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa loob ng isang linggong pagpapala na patuloy po ninyong binadadaloy sa bawat isa sa amin. Yung mga kapatiran po na may mga negosyo, nananalig ako, nananampalataya ako na kayo po ang Jehovah Jireh. Nawa po ay pagpalain ninyo dahil God will provide. At dinadalangin ko rin po ang lahat ng may karamdaman. Nananampalataya ako sa iyo, Lord. Isa na ang aking may bahay na kasalukuyan po may karamdaman. Naniniwala ako, nananalig ako sa iyong kapangyarihan. Kayo po ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Kaya alam ko na inyo pong pagagalingin ang aking may bahay. At patuloy po ako lumalapit sa inyo. Dinadalangin ko po ang tabon 1, tabon 2, tabon 3 na marami pong naglalakad na parang zombie. Hindi pa po buhay ang kanilang kaluluwa. Kaya dinadalangin ko po, nananalig ako, nananampalatayas na kayo po ang dakilang misyonero. Nawa Lord, masama na sa dakong ito. Kaya hindi ko rin kaliligtan ang aming bansa na bagamat kami maraming nagugutom, maraming naghihirap, na banggit ko nga kanina, kasi karamihan walang Kristo. Ang sabi nga sa mga balibalita, we are the only Christian nation in Asia. Ang bansang Pilipinas lamang po ang Kristiyano. Pero maraming Kristiyan, hindi talaga Kristiyano. So, dalangin ko po nawa ay makakilala na rin sila para maiwasan na rin po ang gutom. At dinadalangin ko rin po, Lord, na kayo po ang peacemaker. Nawa, pagkaisahin mo ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo, mga senador, congressman, governor, at mga mayor. Nawa, Lord, ay magkaisa na. Lahat sila ay maging Kristiyano para maiwasan na po ang hirap. Kasi maraming tao na naghihirap po ngayon. Kaya nga sila ngayon, buldaper. Sila ngayon ay nagkikidnap. Sila ngayon ang droga, pusher. So, nakakalungkot na po. Kaya, tanging ikaw lamang po ang aking inaasahan. At hinihingi ko po ang iyong basbas sa hapong ito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Yan, patuloy po tayo umawit sa Panginoon para po sa ating pagtatapos.